Constitution na ang isang huwes ay member ng judiciary must be a person of competence, integrity, probity, and independence. Ang sinasabi po namin, sa titulo pa lang ng kaso na AM na nagresulta ng pagbukas ulit ng GR number 1780A3, ito po ay dahil sa mga sulat. In fact, ang title po ay Letters of Attorney Estelito P. Mendoza, GR number 1780A3. Pangalawa po, ang gusto pong ihayag ng testigo na pinag-uusapan natin ay ang pagkakaiba ng pagtrato ng mga sulat na ito sa sulat ng mga miyembro ng FASAP. Sumulat po ang mga miyembro ng FASAP, pinisend din po namin iyon kahapon. Instead po, sila ay ni-require to furnish a copy sa kabilang partido. Pero itong sulat ni Attorney Mendoza, hindi sila pinadalhan ng kopya, naging subject pa siya sa Administrative Matter number 11-101-SC. Yun po ang malaking link at connection ng mga sulat na ito sa akusasyon po namin ng pagkakaiba ng pagtrato sa mga sulat. Pangalawa po, ang pinag-uusapan po natin ay ang partisipasyon. Doon po sa sagot, doon po sa laging paulit-ulit na sagot ni Chief Justice, kahit po sa kanyang answer, sinasabi po niya sa paragraph 4 at paragraph 6 sa kanyang sagot for Article 3 na siya po ay did not take part, having been inhibited from the case since 2008. Yun pong inhibition since 2008 ay tama. Kasi sa recall pa lang po ng kasong ito na nasa second division kung saan si Justice Enari Santiago ang sumulat ng ponensya, bago pa po ito na desisyonan ay nag-inhibit na po siya. Kapag po nag-inhibit ang isang huwes, kapag po naglalabas ng desisyon, sinasabi po nila ang kanilang partisipasyon. Sa lahat po ng mga kasong ito, in fact, yun pong order sa FASAP na magbigay ng kopya sa kabilang partido ay may nakalagay na Chief Justice Corona took no part. Doon po sa kanilang administrative matter, yung pinakita po ni Defense Counsel na sulat na may petsang October 18, 2011. Ito na po ang AM ulit, October 18, 2011. Nakalagay po dito, Corona, CJ, Carpio, Velasco Jr., Leonardo De Castro, and Del Castillo, JJ, no part. Sa lahat po ng mga desisyon ay ini-indicate niya na no part. Except, yun pong administrative matter number 11-10-1-SC kung saan na-recall ang desisyon ng GR 1780A3. Yung last paragraph po nakalagay, the court furthermore resolves to re-raffle this case to a new member in charge, parenthesis, Carpio, Velasco Jr., Leonardo De Castro, and Del Castillo, JJ, no part. Brion, no part, insofar as the re-raffle is concerned. Ito po ay desisyon October 4, 2011. Hindi po natin makikita sa desisyon at resolution na ito na may nakalagay na Corona CJ, no part. Ang simpleng interpretasyon lang po ay siya po ay naging bahagi, no part. Which means inyong assumption? Nag-participate, took no part. Ibig sabihin, nag-participate po siya sa kaso na. Hindi po yun assumption, yun po ay nasa record. At pwede pong, hindi lang po sa record namin, at pwede pong mag-take ng judicial notice ang korting ito doon sa fact na yon. Dahil requirement po na kailang ilagay sa mga resolusyon at orders ng korte ang kanilang partisipasyon sa isang kaso. Naintindihan na po natin yan. Salamat sa inyo. Ang aking katanungan lang, alam ko may bell na huling katanungan lang, sinisisi ba nyo kay Chief Justice Corona yung pag-recall ng desisyon in favor of FASAP, bagamat siya'y isa lamang sa mga nagdesisyon sa recall na ito? Opo. At papatunayan po namin yan, hindi lang po mula sa testigong ito, kundi pati din po sa iba pang mga testigo na gusto sana po namin maging bahagi para po mabuo yung picture kung bakit po namin sinasabi na may malaking kinalaman, partisipasyon, at sa pagdidesisyon at pag-recall ng desisyon dito sa AM case na to noong October 4, 2011. So, ang ating testigo ngayon ay isa lamang tungkol sa FASAP case. Dahil kung siya lang ang testigo tungkol dito, ay siguro kulang pa
ang paliwanag kung Tama po, bakit si tama Chief po. Justice Corona lamang ang inyong sinisisi sa pag-backtrack, so to speak, ng Suprema, ng Tama Korte po. Suprema sa kasong ito. Ang kahalagan po ng sistema ng testigong ito para lang po establish yung unang fact. Andito po kami para establish yung fact. Yung unang fact na dito sa AM case na to, kaiba sa lahat ng resolusyon, may took no part. At may pagkakaiba sa treatment ng letters. Kaya nga po mahalaga yung aming mga request for subpoena para po ibigay yung next step ng storya ng pagproseso sa pag-resolve ng AM case na ito. Thank you, Mr. President. In view of this. The minority floor leader. The minority leader, yes, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Magandang hapon po. Marami sa katanungan ko nasagot na nung sa mga tanong ni Senator Legarda. But let me explain before, my clarification before I ask the questions. Marami po kasi nagtatanong sa amin pagka erroneous ba yung decision ng Supreme Court or kapag yung losing litigant ba ay may angal, impeachable ba yon? Or hindi ba natin binubuksan ang korte, ang impeachment court, at ang Kongreso bilang mag-i-impeach sa isang impeachable officer na basta't makapangyarihan din or popular or whatever, for whatever reason, matalo sa korte, ay tumakbo sa Kongreso at hingin ang impeachment nung justices na yan. And in this case, kung live pa yung case, yung magiging epekto sa kaso na ito. No? So not to go into all of those details, but importanteng maintindihan natin lahat, ang kaibahan na kapag ka ang isang kaso ay erroneous lang yung decision and therefore walang question, hindi naman impeachable, or meron ibang circumstance na pupunta sa may basis or merong grounds for impeachment. So, you answered already the first question about sinasabi niyong reportedly, no, si Chief Justice ang sa 3.31 ang nag-order ng recall, na sagot niyo na po yan na you will call another witness. Madam Prosecutor, ang tanong ko po, what makes this different from just an ordinary case? Is it the fact that, let me clarify po muna, in your view, final and executory na yung kaso na ni-reopen? Opo, kung titingnan po natin yung wording ng resolution, pareho po doon sa 2009 at 2008 at 2009, pareho pong may nakalagay na final executory. 2009 and 2011. I'm sorry, sir. So that's what you're proving. Nabasa ko po kayo yung 3.3, 3.31 and 3.32. But please explain further what do you want to show here na final executory na pero na bago, and then CJ Corona ang pinakamahalaga pong punto, without necessarily, sir, going to the merits, because that is an issue still, no, that we are talking about. Ang pinaka bottom line po ay hindi po namin ang pinaka bottom line po ay ang partisipasyon ni Chief Justice Corona sa pagbabaliktad ng kasong ito, no, yung recall sa mga in contradiction sa mga sinasabi nga na he did not participate. Sinasabi nga na he did not participate, pero klaro-klaro naman na he participated. So, klaro po sa amin na kung siya ang nag-cause ng recall or kung siya po ay nag-participate o hindi, klaro sa amin na gusto niyong patunayan yon. Ang hindi klaro, katulad po ng sinabi ng witness, and we're not talking about the merits at yung simpatya namin sa mga kaso. Many of us made a stand of that before this court, before this impeachment court. Ang tanong kasi, tinanong ng defense counsel so hindi ka galit dun sa ibang mga membro ng korte. So are we saying because final na yung decision na baliktad pa, impeachable din lahat ng ibang justices na they reopen the case that's supposed to be closed? Hindi po namin sinasabi yun sa ngayon kasi ang gusto lang po naming patunayan at in fact yun po ang nakalagay sa aming complaint ay napaka-particular. Yes. Hindi niyo po sinasabi ngayon yun, pero hindi niyo rin sinasabing hindi sila impeachable doon. Hindi po yun naging bahagi ng aming paghahanda. No, the reason I asked that, kasi maraming nagtatanong, hanggang ngayon, maging abogado man o hindi, bakit si CJ lang? Kung desisyon to ng buong korte. At yun ang isang, sa aking paniniwala, nililinaw ng ating presiding officer at Chief Justice nung umpisa, na kailangan ipakita nyo kung bakit si Chief Justice ay kailangan ma-impeach, samantalang desisyon to ng buong korte. Can I ask that one clarification dun sa witness? No? Bakit si CJ, nung tinanong ka ng defense lawyer, no, ni Justice Cuevas, ang sagot mo, okay lang yung ibang mga justices. Hindi po ba kayo, hindi nyo tingin na mali na final and executory na babalik ta rin pa ng korte?
Una-una, mali yung final and executorium. Babalik ta rin, babawiin pa. At pangalawa, siya lang yung kakaiba. Dahil nag-inhibit na siya sa umpisa, nag-participate siya sa recall, at nag-inhibit ulit pagkatapos ng But recall. assuming na totoo na siya ang nag-maniubra para mangyari to, kung sumunod naman yung iba, hindi ba buong korte ng desisyon nito at hindi lang si CJ Corona? Kung malalaman ho namin na gano'n, di pati sila may liability. Well, anyway, Mr. President, my time is up, and as the Madam Prosecutor, the good prosecutor said they will elaborate. I'd just like to make that point, no, na kailangan malinaw na malinaw sa amin at sa buong bansa. Pag in-impeach natin ang isang justice base sa isang desisyon, anong kaibahan na yung liability ng buong division or ng NBank dun sa liability ng isang justice lang na yun? Thank you, Mr. President. Pwede pong sumagot sa huli niyo Please. punto. Your Honor, please, may I ask The first counsel. Now, I just would like to elicit an admission from the complainant, from the witness, Your Honor, through his counsel, whether they admit that the decision on the merits awarding them millions of damages had not been touched in the resolution which is questioned. Because what is being reconsidered is only the motion denying the second motion, not the decision. Because the decision on the merit still stand. There was a first motion, denied. There was a second motion, denied also. So there is no detriment to the complainants. Mr. President, Yes, Your Honor. So may Your Honor, we may I can ask a argue couple of about that, but questions we only, don't, Your we don't Honor? want to make any admission because that is part of the issue that we are still trying to resolve. Wait a minute. I'm just clarifying. Apo. I hope that the prosecutors are not jumpy. You know, I'm lenient, but you know the procedure in the courts. You cannot interject his statement while I'm talking to another counsel. Counsel for the defense. We are showing if Your Honor, please, in compliance with the suggestion of the court, we are showing the decision now, just to prove our point that what was reconsidered is not the decision on the merits, but the resolution denying the second motion for reconsideration. In other words, the original decision stands Yes, Your Honor. today. Yes, Your Honor. And in whose favor was that decision? In favor of the Your Honor. The ASAP. PASA. Yes, Your Honor. All right. Gusto ko lang pong sana itanong kung cross-examination po ba ito o nag-uusap po tayo ng admission? And Kasi I'm asking The gentleman has the floor. He's asking a clarificatory question with respect to your manifestation as counsel. So I'm authorizing him to do that. May I now proceed, Your Proceed. Honor? Now, likewise, in the resolution of October 2, 2009, a copy of which is part of their evidence, Your Honor, Exhibit 6 to Paul N. There is no revocation of the original decision because what is in controversy here is the withdrawal, is the denial of the second motion for reconsideration. And it is still pending before the Supreme Court in Bank whether that denial or withdrawal is valid, legal, or should be allowed. Not the decision on the merits, Your Honor. The decision is still in their favor. Maliwanag yan. Nagkaroon ng desisyon in favor sa Pass. FASAP, nag-motion for reconsideration Denied. yung kalaban